Yan, welcome na naman po sa isang video ng Bentech. So yan, gagawin lang natin yung request ng ating subscriber sa YouTube, no. Ito yung tanong niya, kamusta naman po so far yung G1010, yung buhay ng cartridge niya at pag-print sa 300 GSM na glossy paper, may roller marks po ba? So ito iti-test natin, no. Iti-test natin sa full color, no. Yan. So ito yung G1010 natin, no. Kung followers kayo o subscriber ko kayo ng matagal na, makikita nyo dyan kung mga ilang buwan na sa akin tong G1010. So ang ink na nakalagay ngayon dyan, original pigment ink ng Canon, then Inkrite na yung color. Yan, so maghahanap ako ng higher resolution, no, dito sa sa Pexel na lang kasi libre yung diyan, no, yung mga photos pwedeng gamitin. So ayun nga, so para etong aking G1010 hanggang sa ngayon wala pa naman naging problema. Tsaka usually 300 GSM na 250 to 300 GSM pinagagamitan ko nito, no, sa invitation, no, calling card, hang tag, tas iba pang iba pang mga pang souvenir. Pero minsan nagbaband paper din ako para hindi lang siya yung talagang may stock. Pero usually ang ginagamit ko sa mga band paper, yung pigment printer ko, no, yung Epson L320. Yan. Plus meron pa akong L121, tsaka may L121 pa ako na yung walang takip, no. Kung subscriber kita, alam mo yun kung ilang beses na siya na convert from dye to pigment, pigment to sabli. Yun, minsan sabli to pigment, ilang beses ko na siya na convert. Yan, pag may maramihan ako na vinyl sticker na print. Kasi ayoko rin malaspag tong aking L3210. Kasi kailangan ko yung scanner nito. Since madaling palitan ng head tong L121, tsaka ang daming compatible na printer head. To regarding sa cartridge niya, no, yung sinasabing cartridge. Kasi dati yung Canon cartridge talaga siya. Yung ink niya nandun mismo sa cartridge. So ang malalaman doon, konti lang yung ink. Kaya madaling maubos. Ang setup kasi ng Canon, yung printer head niya nasa ilalim ng cartridge. Then yung printer head niya ay dalawa. Isang colored, isang black. Pag madalas mong ginagamit yung black, mas mauunang nasisira yung black. So kung masisira yun, madaling palitan. Hindi katulad ng Epson na talagang babaklasin mo. Eto, aalisin mo lang yung kasi dati, no, yung mga lumang modelo, binubutasan pa. Eto, sasalpak na lang. Then, ayun nga, dahil ginawa na rin nilang nakisabay na rin sila sa ibang modelo ng Epson, no, nakatank na rin siya, no. So far, ang dami na rin na print bago siya, hindi pa rin siya nasisira, wala pa rin problema, no. Mas tumagal pa nga to sa akin kesa dun sa Epson L8050 ko, no, na halos 3 months lang. Ito, kung susumahin, halos nabawi na yung presyo ng L8050, no, sa halagang kapresyo ng L121, no, mga wala pang 5,000 to, no, wala pang 5,000. Pero ang bawi naman nito, kung talagang marami kang project, no, baka 2-3 buwan bawi na, no, bawi mo na to, madali lang bawiin, no, ROI ka na. So kung nagsisimula ka pa lang, no, sa tingin ko magandang combination yung L121 tsaka itong G1010, no. So yun, itatry na natin sa sa 300 GSM. So ang 300 GSM ko dito ay Quap. Yan. So 300 GSM. Yan, 300 GSM. Pero maganda rin naman talaga kasi yung mga
yung mga RC satin, no, na photo paper, no. Ayan, no. Ayan. So ang kagandahan ng ano ng G1010, no, yung sa makapal na papel, kayang-kaya niya kasi dito sa Epson L121, no, kung sino man yung nakaka-experience diyan, tinutulungan nyo pa, no, bago mapid. O kaya meron akong way around yan para makapag-feed, no, gagamit ka pa ng resetter, gagamitin mo yung option dun sa resetter na ano, paper feed. Yan, open natin yung Canon Easy Photo Print EX. Photo print. Then select image, no. Tayo sa download, no. Yan. No, parang no, wala rin siyang ganong pinagkaiba sa Epson Easy Photo Print. Ang tapos select paper, A4. Then glossy, no. Glossy. Subukan nating piliin tong glossy photo paper lang, no. O kaya itong subukan natin tong high resolution po, ano. Ito na lang, glossy photo paper. Tapos yung layout, naka-border siya, no. Borderless natin. Then wala siyang ibang settings na pwedeng ano, no. So ilagay na natin, no. Ilagay na natin yung 300 GSM na photo paper. So double sided to, no. Yan. Tapos yan. Walang ibang settings. Wala na, print na agad, no. So print. Yan, ilaw na. So walang kahirap-hirap na ano, no, na feed yung 300 GSM. Antayin na lang natin matapos, no? So minsan kasi, no, tips ko lang, no, minsan may mga photo paper na nag-iiwan ng residue, no, nung coated nila dun sa roller, no. O kaya minsan pag natatalsikan ng ink, nag-accumulate sa roller, tapos yun yung bumabakat. Hindi lang yung tinatawag nilang shark tip na tulad sa Epson. Nagiging factor din yung dumudumi yung ano, rollers. So ito mga ka-printing, no, ang ginawa ko dito, hindi ako nag-drain dito, no. Ayun, inaamin ko, hindi ako nag-drain ng original ink. Yung Inkrite kasi dye naman siya, no. Kaya siguro hanggang dito na lang, no. Nag-top up na ako ng Inkrite. Yan. Pero dito sa pigment, hindi ko siya niladyan kasi dito sa black niya, pigment nga ito, kaya original pigment ink ito. Pero napakatagal naman bago siya maubos. Siguro kung maglalagay ka ng pigment dyan, dapat pigment na Canon compatible. Kasi merong mga Canon compatible na dye, hindi pigment yung nakalagay. So mga mangyayari yung ating pigment na original, magiging dye na hindi natin alam. Dapat alamin din natin yung Canon compatible kung ito ba ay pigment o dye. Ito be, wag yan.
Sa ano yan eh? Sa GoPro yan eh. Ito. Sabi oh. Oh. Yan. So ngayon to, parang dalawa ata yung cancel ko na yan. Yan. So ito, tingnan natin kung mayroong shark teeth, no, tulad sa Epson. Ito yung ano niya, no, medyo ilalapit pa natin. Yan. Walang visible na shark teeth na tulad sa Epson. Yan, titingnan niyo siya oh. Ito yung mga black pa, yung medyo dark area. Yan. So yung to sa subscriber natin, no, wala akong nakikitang glossy photo paper to, wala akong nakikitang shark teeth, no. Ingatan nyo na lang na ma-spillan ng ink yung rollers, kasi pwedeng yun din yung magiging cause ng ng bakat. So ayan, no. So far ito namang ko, may malinis pa yung loob. May mga ali-alikabok nga lang, no. Yan, pero yung print out niya goods pa rin, no. So titingnan ko kung mga ilang buwan na yan, no. Ilang buwan na tong G1010 ko. Yan, ito malapit na mag 1 year, no. Ito yung aking upload ng G1010. 8 months ago na. 10k views na. Nasa 10k views na, no. Yan. So para good naman, no. Good tong Canon G1010. No? Pwede rin pang photo printing kung naman yan, album, okay pa rin. Wag lang expose sa araw, no. Ngayon kung sa loob ng bahay ipi-frame, okay din naman yan, no. Pwede rin ipang photo, no. Pero syempre maganda rin kung meron kang pigment printer. Kaya lang yun nga lang kasi disadvantage ng Canon printer, hindi siya pwedeng full pigment. May Canon printer na design talaga for pigment talaga, yung full pigment. Yan, nandito sa video ko na ito, na pati pag-install ng no cartridge o ng printer head, pagsalin ng ink, tsaka pag-install. Yan, mag-print pa tayo. Ito naman RC Satin 260 GSM. Yan, ito mas advisable ko yung mga RC Satin. Yan. So, sana pa tayo nang ipiprint natin, no. Isa pang sample. Canon Easy Photo Print, no. So far so good yung yung ating output dito sa glossy. Yan. Pakisuportahan naman po yung ating YouTube channel, paki-subscribe na lang po, at kung maaari po paki-share na rin, at kung may bibilin po kayo, kung may bibilin kayo sa Shopee o Lazada, kung may bibilin kayo sa Shopee or Lazada, pakigamit na lang po yung ating link, no, para tulong na rin sa ating channel. Ako na, doble pala. Doble pala yung print. Ulit yung isa.
na 2 copies pala yung lagyan pa natin yung isa. Hindi, okay na rin para makita natin yung sample. Ito, RC satin. Ito, glossy photo paper. Yan. Siguro kung mga Canon photo paper, mas maganda pa to, no? O kaya yung RC glossy, maganda rin yun. So, ito ang settings nito, matte. Settings nito, glossy. Medyo mas lighter nga lang no, pag nakamat yung settings. So ayan no, shark teeth pa rin no, shark teeth pa rin. Sir, wala naman akong nakikita, no? Wala akong nakikita na shark teeth, no? Visible shark teeth. Ito, RC satin. Ito, glossy. Ayan. Yan, padaanin pa natin uli, no? Kung itong Canon sana, itong printer na to naging full pigment, nako napakaganda nito. Baka maaring kahit pa paano yung advantage niya kasi yung kapal ng media kaya niyang i-print. Pwede niya siguro medyo maungusan itong si L121 na napaka basic ng printer driver, no? Wala ngang matte tsaka glossy settings yan eh. Kailangan mo pang i-bypass. So ito yung picture ko, no, tsaka nung baby ko nung maliit pa yung anak ko na panganay. So gusto ko nga uling makabili ng DSLR eh. Kaya lang kulang na tayo sa wala tayong budget. So ang nabili ko kasi tong GoPro eh, pero medyo okay naman tong GoPro, kaya lang medyo nare-realize ko sana DSLR na lang yung binili ko kaysa tong GoPro. Kasi bihira din naman akong lumabas eh, mag-outdoor. Kasi yung habol ko lang dito sa GoPro yung hyper smooth eh. Tingnan natin, no. So yan, ito yung RC satin pa rin yan, no. Yan. Yan, vibrant siya, no. Vibrant siya, ka-printing. Wala siyang shark teeth. Lalo na dito sa RC satin, talagang yan. Maganda. Ito glossy. So yun lang po mga ka-printing, no. Hanggang sa muli. Hanggang next video, no. Hindi natin mapagbibigyan yung ibang subscriber natin, no, kung kailangan daw i-review mo yung ganitong model, kasi kung ano lang yung resources ko, yun lang yung pwede kong ma-share sa inyo. Pwede akong mga quick review lang, pero kukuha lang tayo ng ibang input sa ibang mga channel at saka dun sa mga website. Mas maganda pa rin talaga na personal natin na experience yung printer o yung mga equipment. So hanggang sa muli, maraming salamat.